pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fuck. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Congressman Barsaga, kung po hindi niyo po nalalaman, maaari po bang, kasi kayo po ang counsel ng ABS-CBN, nakakahiya naman po sa committee ito kung lahat po ng isasagot niyo ay hindi niyo po alam. Ngayon po, kung hindi niyo po nalalaman, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong po sa kasama ninyo kung sino po ang nakakaalam. Unang-una, nais kong banggitin na bilang isang Pilipino na ninirahan sa bansang Pilipinas mula na ako ay isilang hanggang sa kasalukuyan, tatlong istruktura ng pamahalaan ang aking nasaksihan at naranasan. Pinanganak ako noong 1950 hanggang noong 1972. Naranasan ko ang mabuhay sa isang bansa na mayroong demokrasya. May mga dyaryo noon, iba-iba. May mga television stations. Nakaboto pa nga ako noong 1971 local election. Ngunit noong September 22, 1972, sa edad na 22 taong kulang, habang ako ay isang working student sa Far Eastern University, nagkaroon tayo ng batas militar. Malaki ang naging pagbabago sa karapatan ng ating mga mamamayan. Yung ating freedom of the press, halos hindi natin nakikita sapagkat iisa lamang ang television station, iisa lamang ang pahayagan at pangkaraniwan, lahat ng labas ay pro-government, pati na articles sa mga pahayagan. Pati na yung right to form organizations na patigil, nawala ang mga student council, nawala ang civic organizations because of martial law. Kaya ako nung maging abogado noong 1976, sapagkat naranasan ko ang demokrasya, nadatili akong nakipaglaban para magkaroon muli ng demokrasya ang bansang Pilipinas. Kasama ako sa mga rallies, nag-organize ako ng mga symposium, nagsasalita ako, and ultimately, in 1986, nagkaroon tayo ng EDSA Revolution, nagkaroon ng bagong pamunuan. Ngunit pagkatapos ng 1986 Revolution, maraming issues ang lumabas. May nagsasabi, yung mga di umano'y nakaw na yaman ay hindi na napasauli, at may nagsasabi rin na yung mga ari-arian that di umano ay inagaw ng ating pamahalaan katulad ng mga properties ng ABS-CBN ay hindi naging tama ang proseso sa pagsasoli. At yan ang nais kong linawin kung paano napabalik ang mga ari-arian ng mga Lopez. At dito ang pag-uusapan lamang natin ay yung television station. Hindi natin pag-uusapan ang Meralco, hindi natin pag-uusapan ang PCIB. Nagsimula si Attorney Rendon sa kanyang statement under the Bill of Rights. Every person shall be entitled to due process. No person shall be deprived of his life, property, without any due process of law. And also, meron tayong provision that private property cannot be taken for public use without just compensation. Ang una kong tanong, Mr. Chairman, sa abogado ng ABS-CBN na sinabing he participated practically in the documentation ng iba't ibang dokumento sa pagsasoli ng ABS-CBN, nagkaroon ba ng violation ng due process sa mga properties ng ABS-CBN nang ideklara ang martial law? ABS-CBN.
Nung panahon po ng martial law, because of letter of instructions, napunta po ang control ng broadcast facilities ng ABS-CBN at na-shutdown po nga ito at hindi na nag-operate until after magkaroon ng People Power Revolution noong 1986. Sumasang-ayon ba ang kinatawan o abogado ng ABS-CBN na walang violation ng due process na naganap sa pagkuha ng ari-arian ng ABS-CBN sa pagdedeklara ng batas militar? Noong panahong yun kasi po, yung salitang sequestration was used. Sa letter of instruction 1, letter of instruction 1-A. Ang sequestration po ay may definite definition po sa ating civil code. Kung hindi po ako nagkakamali, Articles 2005 at 5 po yan, ay dapat po may court order. Kasi po ang sequestration ay paglalagay lamang, parang nilalagay lang po sa korte bilang administrador. Bago gawa ng pinal na desisyon ng korte kung anong gagawin po doon. Ngunit po at the time, ay hindi naman po korte ang nag-issue ng sequestration orders, Your Honors. Noong ideklara ang batas militar, nag-issue si Ginoong Marcos ng Letter of Instruction number 1, Series of 1972. At dito sa Letter of Instruction number 1, nakalagay rito na nagte-take over ang ating pamahalaan sa lahat ng newspaper, magazines, radio, and television facilities and other media communication. Nang ito ba ay inisyu ni Ginoong Marcos at inimplement ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, nagkaroon ba ng paglabag sa ating saligang batas na umiiral noong 1972? Ito po, kaya nga po inumpisahan ko yung constitutional provision na hindi po pwedeng kunin ang pag-aari ng isang tao, whether natural or juridical, kung wala pong due process. At kung kukunin mo po ito, ay dapat may just compensation. Sumasang-ayon ba ang aking kompanyero, Mr. Chairman, na base sa saligang batas, in times of national emergency, sa ating saligang batas, may karapatan ang ating pamahalaan na kunin ang kontrol at pamamahala ng mga television stations katulad ng ABS-CBN? Dapat po nirirespeto pa rin ang saligang batas. Ang aking pong tanong, sumasang-ayon ba ang manananggol ng ABS-CBN na sa ating saligang batas, kahit na panahon ng martial law, kahit na hindi panahon ng martial law, basta may national emergency, may karapatan ang pamahalaan na kunin ang control ng mga television stations pati na ng pahayagan? With all due respect, Your Honor, ang paniniwala ko po ay kailangan pa rin pong respetuhin ang konstitusyon o saligang batas. Dahil po ito po ay proteksyon ng mga mamamayan against the excess of government. Yan po ang aking sagot, Your Honors. So sa inyong paningin, mayroong paglabag sa ating saligang batas nang mag-issue si Ginoong Marcos ng Letter of Instruction number 1 at nilagay sa kontrol ng pamahalaan ang mass communications katulad ng ABS-CBN? Sa palagay ko po ay meron po dahil ito po ay hindi naman ay karapatan ng bawat tao na dapat respetuhin kahit anong mangyari po. Well, masyadong haba ang ating pagtatalo kung pag-uusapan natin yung due process,
just for the record, every right is not absolute. There are certain limitations, and in this particular case, the limitations are provided for by the Constitution. Sa madaling sabi, ngayon ang ABS-CBN ay merong prangkisa. Totoo. Sa pagkakaalam ko po, May prangkisa kayo? as of this time po, ay Before? nagkaroon na po nga ng lapse. Ngunit hindi ko po expertise po yan. Okay, Ako po ay sasabihin ko na lang humawak sa iyo, lamang po Attorney. ng arbitration case po. Ang ABS-CBN ay merong prangkisa Republic Act 7966. Hindi ka kinakailangan maging ekspertong abogado para malaman natin na mismo sa prangkisa na inisyu ng Congress sa lahat ng telecommunications may nakalagay reservation in favor of the government na pwedeng kunin or take over ang gobyerno sa inisyuhan ng prangkisa in times of national emergency. Naniniwala po ba kayo na yun ay nasa prangkisa ng Republic Act 7966 ng ABS-CBN? I'm sorry po, Your Honors, hindi po ako pamilyar sa prangkisa ng ABS-CBN. Siguro pwede mong itanong sa iyong mga kasama. Who are Sino po more sa familiar? ABS-CBN ang pamilyar tungkol sa Ito naman, prangkisa? alam na nating lahat na may ABS-CBN, pakibasa. Section 5 po. Pakilakas lamang po. Section 5 po. A special right is hereby reserved to the President of the Philippines in times of rebellion, public peril, calamity, emergency, etc., to temporarily take over and operate the stations of the grantee or to authorize the temporary use and operation thereof by any agency of the government upon due compensation to the grantee for the use of the stations during the period when they shall be so operated. So, base sa inyong prangkisa, meron tayong national emergency, meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19. At i-assume natin na ang ABS-CBN is still operating. Kung mag-i-issue ng mga statement through mass media ang ABS-CBN na baliwala yung COVID, mali ang ginagawa ng gobyerno because this is a national emergency, inaamin ba ng mga kinatawan ng ABS-CBN na ang Pangulo, based on the Constitution and based on the franchise of ABS-CBN, ay pwedeng mag-take control over ABS-CBN? Yes, Mr. Chair, yung Okay, sinasabi yes. po is, Thank you very much. yung sinasabi po is temporarily take over Okay, or temporary temporary. use. Opo. Temporary. We know that. It will be temporary. Maraming salamat, Ginoong Carlo Katigbak. So, sa madaling sabi, nagkaroon ng EDSA revolution. At siguro, sapagkat kabisado ng ating kaibigan, ang mga nangyari tungkol sa ABS-CBN para mapabalik ang kanilang property, matatandaan siguro niya kung ano ang unang executive order na inisyu ni Pangulong Cory right after the EDSA revolution. Sa totoo po, hindi ko po alam. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, ang unang executive order na inisyu ni President Cory 3 araw pagkatapos ng February 25 ay Executive Order number 1 creating the Presidential Commission on Good Government. At doon sa executive order ng ating Pangulo, binibigyan niya ng kapangyarihan ang PCGG na mag-issue ng writs of sequestration against the properties ng sinasabing Marcos Crony. There was no judicial procedure made. Sa tingin ba ng abogado ng ABS-CBN, sapagkat writ of sequestration ang inisyu, kinakailangan pang dumanto sa husgado
at katulad ng sequestration ng ABS-CBN noong 1972, kinakailangan pang dumaan sa husgado o hindi na? Ayon po sa ating sa civil code ay kailangan pong dumaan sa husgado. So mali ang sequestration order na inisyu ng PCGG sa libu-libong properties ng mga cronies ni Marcos sapagkat hindi ito dumaan sa husgado. At that time po, there was a people power revolution and the President Cory Aquino was exercising both legislative and executive powers. At yun nga po, ginamit po yung word na sequestration. That is only po to control the possession, parang administrator lang po. Hindi ba ang nangyari sa ABS-CBN, katulad nyo ng sinasabi nyo? Yung properties ng ABS-CBN, hindi nawala sa inyo ang ownership. In-administer lamang ng pamahalaan. Yun ang inyong posisyon sa inyong opening statement. You remain to be the owner of the properties. Tama po, kaya nga po yung sa arbitration lang po. Okay. 6 years. Balik tayo riyan. Maraming salamat, Tanyero. Pasensya na. Marami nang nagtetag sa akin. Naiinip na. So, simple lamang ang tanong. Paano at kailan napabalik ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? Paano po yung inalaw po ni Presidente Aquino na Sandali po, attorney. Comsec, pakipalitan po yung microphone ni attorney. Hello po. Salamat po. Inalaw po ng Cory administration na maibalik paunti-unti yung possession at paggamit ng broadcast facilities ng ABS-CBN mula po nung nag-demand po si Senator Tanyada noong 1986 din po. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nakapag-ere ang ABS-CBN Corporation pagkatapos ng EDSA Revolution? As ABS-CBN po, hindi ko po alam. I do not have personal knowledge po kung kailan. I don't know, kasi wala naman tayong lahat ng personal knowledge to eh. Kasi dumidepensa kayo sa ABS-CBN, inaasahan namin, alam nyo kung kailan nag-broadcast ang ABS-CBN ng EDSA Revolution. Perhaps you can ask yung mga kasama mo rito. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nag-broadcast ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? As simple as that. Hindi ko po alam. Meron po bang nakakaalam? Kung hindi niyo po sa excuse ABS-CBN Corporation. me, Congressman Barsaga, kung po hindi niyo po nalalaman, maaari po bang, kasi kayo po ang counsel ng ABS-CBN, nakakahiya naman po sa committee ito kung lahat po ng isasagot nyo ay hindi nyo po alam. Ngayon po, kung hindi nyo po nalalaman, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong po sa kasama ninyo kung sino po ang nakakaalam. Maraming salamat po, Attorney. Salamat po sa reminder, Your Honors. Pasensya na po, Mr. Chair. I don't think any of us were present during that time. Siguro, Mr. Chair, if you can give us a few minutes, magtatanong lang kami sa opisina. Baka may alam po. Bibigyan po ng pagkakataon muli si Congressman P.D. Barsaga para itanong ito sa huling lista po ng first round o ng last round, ng first and only round ng ating interpellations. Ang susunod kong tanong, Mr. Chairman, sinasabi ng ABS-CBN ni Atty. Rendon na pinayagan ni President Cory Aquino ang pagsasauli unti-unti ng mga properties ng ABS-CBN. Yung po ba ay tama? Tama po yun. Okay. Sinabi ni Atty. Rendon, Mr. Chairman, na mayroong pagpayag si Ginang Cory Aquino.
yung pagpayag ni Cory Aquino ay boka-boka o merong dokumento? Ayon po sa mga arbitration agreements, tax credit lang po yun. Wala pong binitawan ang gobyerno ng cash. Ang tanong ko, yung bang pagpayag ni President Cory Aquino para isauli ang mga properties ng ABS-CBN ay mayroong order, whether oral or in writing, o hindi niyo ulit alam? Kanya nga po nagkaroon ng arbitration agreement para po maging malinaw at transparent yung pagsauli Teka po. muna. Pasensya na, Panyero. Ang tinatanong ko lamang, ang sabi mo kanina, pinayagan ni Cory Aquino na ibalik yung properties ng ABS-CBN. Ang tanong ko lamang, yung bang pagpayag ni Cory Aquino ay merong dokumento in writing o wala at boka-boka lamang? Huwag na tayong pumunta sa arbitration agreement. Masyadong malayo yun.